isang mahalagang likas na yaman. Bilang mahalaga at kasing pamilyar ito ay inaasahan ng mga tao ang kalakal na ito. Sa katawan ng tao, sa ibabaw ng lupa, at maging sa utak ng tao, ay humigit kumulang 70% tubig. Ang tubig ay nakalalarawan ng iba't ibang kulay ng buhay, pamumuhay at ikabubuhay. Sa tubig umiikot o umaasa ang maraming tao, sa pangingisda, sa bahay, sa paglilinis, maging sa pagkain. At tubig din ang maaaring sumira, tulad ng baha. Tubig din sa paligid ang maaaring magdulot ng kalamidad, maging sobra man ito o kulang. Maraming tao ang umaasa sa tubig. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng kultura at sibilisasyon. Sa ating bansa, malaki at marami ang bakas ng tubig. Asia has 3 primary civilizations in Mesopotamia. The other 2 is actually the Indus Valley in India, and of course the Huanghe Valley also in China. Ang bansag sa Iligan ay City of Majestic Waterfalls, at ang kanyang makasaysayang ilog ay nagngangalang Agus. The name Iligan is derived from the Ilig, which means to descend. Dito sa Iligan, ang tubig ay bahagi ng kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang katanyagan. Sino ang hindi nakakakilala sa sikat sa mundo nitong Maria Cristina Falls, o ang tatlong pangunahing ilog ng Iligan? Ang Mandulog River, ang Tubod o Tambakan River, at ang Agus River. Tubig din ang nagpapatakbo ng mga industriya at kabayanan ng Iligan. Mula sa mga hydroelectric power plant nito at maging sa industriya ng turismo nito, masasabi lamang natin na ang tubig ay ang gumawa at patuloy na gumagawa ng lungsod ng Iligan. Sa makatuwid, ang tubig ng Iligan at Iligan City mismo ay iisa lamang. Ako po si Cristomay B. Villamor, isang mag-aaral ng Iligan City East High School. Inaanyayahan ko po kayo na sumama sa amin at tuklasin ang mga ilog ng Iligan upang mabigyan ng pansin ng ating pamahalaan at ng pamayanan. Hindi na natin maaaring baliwalain na ang Iligan ay may lumalaking problema sa kapaligiran nito. Bilang isang mag-aaral, hindi natin mabantayan at masubaybayan ang bawat bahagi ng Iligan. Gayunpaman, may mga problema na malinaw at hayagang nakalantad sa aming pananaw. Upang malaman natin ang lawak ng kaligtasan ng surface waters ng Iligan, gumawa kami ng payak na pagsusuri. Ang aming simpleng pagsusuri ay sa tulong ng munting instrumento na ipinahiram sa amin ni Dr. Sherlita Daghisonan, isang guro ng IECEHS, hinaplanon at aktibong miyembro ng isang internasyonal na pangkat ng kapaligiran na tinatawag na International Water Federation. Water Environment Federation is an organization basically organized in Netherlands, an NGO which is trying to monitor the status of water worldwide. The World Environment Federation is giving out this water monitoring kit to all members of the World Water Monitoring Day. Okay, so there are 4 criteria which this kit could analyze. We have the dissolved oxygen, we have the pH, we have the turbidity, we have the air and water temperature. Kaya, upang mapapanatili natin ang pagiging payak ng pagsusuri, pumili kami ng 3 lugar dito sa Iligan na madali nating masusuri. Ang Ilog Mandulog, ang Ilog Tubod, at ang Ilog Agus. Marami kaming alinlangan sa paglalakbay at pagsusuri na aming gagawin. Umaasa na makakakuha kami ng positibong resulta sa Mandulog River. Ang ilog na ito ay ang pinakamahabang ilog ng Iligan. Dito po tayo magsisimula.
Okay, for short, we know that dissolved oxygen is known as the DO. Now, a good level of dissolved oxygen in the water is essential for aquatic life. It should not exceed to 110%. But if there is less dissolved oxygen in water, marine organisms will be depleted with oxygen. That is how important dissolved oxygen is. Ang natutunan natin sa Mandulog River ay maaaring makita din sa susunod na ilog. Ang ilog na iyon ay ang Tubod River. Ang hindi namin inaasahang makikita at maamoy sa ilog na dumadaloy sa pinakamataong lugar ng Iligan. Tubod River. We know pH is a measurement of how acidic or how basic water is. Then if it is an alkaline water or basic water, it has a higher concentration of oxygen atom. So meaning alkaline water or basic water is much better than acidic water. Kung hindi namin makalimutan ang naranasan at natuklasan sa Tubod River, ang unang tumambad sa amin sa Agus River ay ang masangsang na amoy sa bungad nito. Ang Agus River ay ang ilog na may pinakamaraming tubig na nabubuhos sa dagat. Ito ang tahanan ng Maria Cristina Falls. Ito rin ang pinakatanyag na ilog ng Iligan. Agus River.
turbidity. Turbidity can be measured by the TSS, or what we call as the total suspended solid. Turbidity is a degree which water loses its transparency because of the suspended solid. So we know that if there are too many or too much TSS in the water, it will be turbid. And of course, the water will not be transparent. There was a fish kill and more than thousands of bangus died during that time. One of the major cause was the rise in the water temperature. Sa aming natuklasan sa Agus River, pilit naming hinahanap ang kasagutan sa tanong na, mayroon pa bang pag-asa na mabago ang tubig ng mga ilog ng Iligan? Sa kabila ng aming mga natuklasan sa tubig ng Iligan, meron pa naman kaming nakikitang pag-asa. In Iligan, we have only one mangrove area, that's in Cayuga. Iligan City now is thinking of having that area a marine protected area. If we are planning to have it as a marine sanctuary, then we should monitor the water, because what if the water that is going out to the area is not safe for the marine organisms? So it's useless. Ito po ang daan papunta sa mangrove forest. Mula dito ay matatanaw na natin ang mangrove forest. Sa tulong ng mga NGO at ng mga mamamayan ng Hinaplanon, ay maipapakita natin ang pag-unlad ng ating kapaligiran.